magandang gabi. At yung sa iba, sa book of Joshua chapter 1, the book of Joshua chapter 1. The book of Joshua chapter 1. Joshua chapter 1. Sabi sa Bible School ay huwag kang matakot na gumamit ng pamilyar na talata. Kaya unang pamilyar verses ang ginagamit ko po kayo mga. Joshua chapter 1. At kaibigan ko sa isang paksa na isa na rin natin pong napagdaanan, pero muli ko pong uulitin po sa inyo bilang pagpapaalala. Alright, Joshua chapter 1, at kung kayo po'y nariyan na, ay ating pong basahin ng palitan mula talatang 6 hanggang siya. Joshua chapter 1, verse number 6 to number 9. Verse number 1, andyan kayo. Verse number 6, andyan kayo? Verse number 6, be strong and of a good courage. For unto these people shalt thou divide for an inheritance the land which I swear unto their fathers to give them. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. And that I commanded thee, be strong and of good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. Now, sa tatlong talata ay napakapansin-pansin na binigyan din yung salitang courage. Courageous. Alinisin mo rin? Magpakatapang ka. Magpakatapang ka. Alright, now tayo, mga Kristiyano sa kasalukuyan, ay nakakaunawa at alam natin that we live in times na talagang we need believers sa panahon ito who are courageous. Courageous. Handang tumayo ala-alang sa Panginoon kahit nag-iisa ka na lang. Amen, Krista? Na hindi mo hanap yung approval or natutuwa ang mga tao sa iyo. Ang hanap mo ay yung approval ng Diyos. Amen? Na alam mo, sigurado ka na nasisiyahan ang Diyos sa iyong ginagawa. Kahit yung iba naiinis sa iyo. Ano namin? Nakadanas ka ba noon? Nakaranas ka ba niya? Natingin mo talaga naiinis sila sa iyo? Pero yung ginagawa mo, alam mo namang tama sa paningin ng Diyos. Now, anong mahalaga sa iyo? Approval ng tao o approval ng Diyos? Alright? You see? Kaya nga sabi ko, sa panahon nito, ito yung ating kailangan. At talagang ating hinahanap at hanap na makita. Mga mananampalataya na handang tumayo sa Panginoon. At talagang mayroong tinatawag na courage, tapat na para sa Diyos. Praise the Lord. Ako po yung patutuloy kong gamitin at nagkapasalamat po sa mga salita mong naipakaya. Mula po kaninang umaga, dito sa Santa Cruz, hanggang doon po sa Lumban. At Panginoon Diyos, this week, bibilang na lang ilang araw, Friday hanggang Sunday, ay naroon naman ang iyong lingkod sa lugar ng Angeles upang doon din ipahayag ang iyong buhay, makapangyarihan na mga salita. Dahil Diyos, patuloy mong gamitin at kasangkapanin ang church nito ng Calvary.
Patuloy yung dalangin niyo na ito po'y magsilbing saving station, gospel station. Na dito po ay nagmumula ang iyong tinig, ang iyong ebanghelyo na nahayag sa iba-iba pang mga dako. Umaasa kami sa iyo ng Diyos. Na sa gabi ito ay muli kaming i-bless at kakausapin mo ang bawat isa. Patatatagin, lilinisin, babaguhin, at bibigyan mo ng wisdom na lubos po namin kailangan. Hinihiling ko na ako ay maging kasangkapan mo lamang at nagilang salita sa aming bibig at masabi ko, maipangaral ko yung mensahe na nais mong marinig ng iyo pong mga iniibig. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Now, ito yung mensahe at bilin na ibinigay ng Diyos kay Joshua. Be strong and have a good courage. As a police of the Lord, only be thou strong and very courageous. Alright? At sa panahuli, no? Sabi po ulit ito, sa verse number 9, sabi ulit, have not I commanded thee? Imagine that. Pangatlong ulit na. Have not I commanded thee? Be strong and have a good courage. Alright? Now, bakit kailangan na paulit-ulit na sabihin ng Diyos kay Joshua na Joshua, magpakatatag ka at higit siya, magpakatapang ka. Be thou courageous. Anong dahilan? Now, una mga wait. Notice verse number 3 to number 6. Alright, kailangan nyo yun. Bakit kailangan ng Joshua na siya maging courageous? In verse 3, number 6 is what? Ano sinasabi? Verse number 3. Kaya nyo? Okay, every place that the sole of your foot shall tread upon, that I have given unto you, as I said unto Moses. Okay, from the wilderness and this Lebanon, even unto the great river Euphrates, all the land of what? Judites, ano ba? The great sea, toward the going down of the sun, shall be your coast. Alright? At sabi niya, kaya ano yung sabihin ko din? Una-una, because of what? There is a job to do. There is a what? Yes, may gawain kang dapat mong gampanan. Alright? Anong gawain nyo? There are lands to conquer. May mga lupain na itinigay ko sa inyo, pero dapat nang makanker. Ano? Pag binasa mo ito, sa kasalukuyan, no? Ang Israel, ang halos ay pinakamaliit, kakapiranggit na bansa sa Middle East. Ipalamin, lahat ng paligid niya, kaaway niya, ang lalaking lupa. Hindi mo ba? Okay. Pero pag binasa mo ito, lumalabas, kapalit, ang Lebanon, kanina talaga. Ipalamin, ang Lebanon, kanina talaga, at malaking bahagi ng Syria, isang kanina rin. Ipalamin, at ilang bahagi ng Iraq, kanina rin. Okay? Kanina yun. But of course, natin din na ito, because of their disobedience, ganun nangyari sa kanila. Okay? But during the time of Joshua, no? Okay? Nagbilang Joshua, be strong and about good, because there is a what? Ano yun? Alright. Now, tayo rin na-interview. Alright? Marami pang lupain dapat natin makanker. Diba? Amen? Marami pang lugar na dapat natin mailapit sa Panginoon. Marami pang lugar na dapat natin mahasikan ng Ebanghelyo ng Diyos. Alright? Ayaw natin mangyari na dumating ang time, dumating ang Lord na meron tayong unfinished work. Kaya dito, notice verse 1 to number 2. Sabay-sabay tayo. Now, after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spake unto Joshua, the son of Nun, Moses' minister, Moses, my servant, is dead. Now, therefore, arise, go over this Jordan, thou and all this people unto the land which I do give to them, even to the children of Israel. Alright? Okay? May naiwang gawain si Moses.
na hindi niya natapos. Nakikinig ka sa akin? At si Joshua, ang inaasahan ng Diyos natatapos sa unfinished work ni Moses. Ganun din tayo. Hindi natin ibig na dumating ang time, mag-graduate o naman na mag-alam na tayo ay tawagin ng Diyos na hindi natin natapos yung aking trabaho. Nakikinig ka sa akin? At para magawa natin ang ipinapagawa ng Panginoon, matapos natin ang ating trabaho, iniatang niya sa atin, ano yung ating kailangan pare-pareho? Pagkalakas, courage. Alright? Yun ang ating title tonight, be courageous. Be courageous. Alright? Because there is a job, what? Pagkalakas, there is a job to do. Alright? Listen, hindi ko yung trabaho lang yun. Trabaho natin lahat yun. Ha? Okay? Pangalawa, verse number 7. Ito lang sa verse number 7. Ha? Okay, bakit kailangan ng courage? Okay, pangalawa, because there is a book, job to do. Pangalawa, book to follow. There is a book to follow. Are you with me? Now, ngayon, anong book ito na dapat natin sundin? Pakalaka, anong book ang tinutukoy? Lakas, the whole book, the Bible. Are you listening, Christian? Alam nyo, hindi mo ito masusunod kung wala kang courage. Amen, Christian? Amen? Amen? Sapagat lagi may mag-o-oppose. Lagi may ko-kontra. Hindi lahat ng tao tatanggap ng mensaheng dala mo mula sa apat na ito. Amen? No, hindi ka naman pwedeng mamili ng lalapitan mo. Di ba namin kasi? Kaya nga kung wala kang tapang, hindi mo ito masusunod. Hindi mo ito may papangalan. There is a book to follow. At kailangan mo, to follow this book, anong kailangan mo? Courage. Tapang. And thank God, God had not given us the spirit of fear, but of power, love, and what? Sound mind. Be courageous. Because there is a book to follow. Alright? At ang Diyos ay nagutos, okay, huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwangan. Okay? And pangatlo, what is verse number 9? There is a God to obey. There is a God to obey. May Diyos tayong dapat nating sundin. Amen, Krista? Amen? Meron tayong Diyos na dapat nating sundin. Verse number 9. Chapter 1, verse number 9 na lahat. Ang sabi ng Diyos, oh, have not I commanded thee? Ano yung command ng Diyos? Pakalakas. Utos. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Inuutusan tayo na magpakalakas at magpakalasunod. Magpakatapang. Have I not? Hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas. At magpakatapang na mabuti. Ano ba? Lakas. Huwag kang matakot ni manglupaypay. Bakit? Anong dahilan? Upang tayo maging matapang at tayo huwag manlulupay. Anong dahilan? Pakalakas, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay nakakas pa. O, anong sabi? Sumpa sa iyo saan ka man, lakas ka? Saan ka man tumaroon? Iwan na ba sa atin? O, so be courageous. Ha? Now, as a Christian, tonight, meron bang courage na makikita ang Diyos sa iyong puso? Ikaw sa sarili mo, kaya mo pang sabihin, sarili ko, salamat, meron kang tapang na para sa Panginoon. Alright? But be courageous, Christian. Be courageous. Now, ngayon, ano nga ulit yung courage? Isa, binigay ko sa inyo, what is courage? Inanusulat ko, di ba? Sabi ko, isulat nyo sa mga bahagi ng Bible nyo. Okay, what is courage? Courage is not the absence of fear. Di ba namin isa? Courage is not the absence of fear. Ang taong matapang ay hindi sapagkat wala siyang takot. Kundi meron siyang matakas
ability to go on sa kabila ng takot. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Courage is what? Is not? Lakas mo? It is not the absence of fear, but what? The ability to go on in spite of what? Fear. Akala niyo ba nung panahon may pandemic, talagang 100% ang tapang ko? Na ayoko, hindi ako uubra. Nasa bahay, magtitipon-tipon at ako'y magpipis ng nakaupo na naka-video lang. Ayoko nun. Paano namin, nagtaalis dito, Lord, paano namin i-apply yung Hebrews 10:25? Alis din na, ayoko nun eh. Lord, hindi mo ko napagta, ay, hindi. So, nilari ko ito. Magtitipon-tipon. Kahit sino lang dumating, ang mahalaga, nasa bahay sa bahay kami. Sino man ang dumating? Thank God. Hindi ako nagsolo. Nagtayuan ng mga member ng kami at puti-puti, dumami pa rin tayo. You see that? Courage is not the absence of fear, but what? The ability to go on in spite of fear. That's courage. Okay, ano pa? And courage is when you do. Courage is when you do what is right, even when you are afraid. Hindi ko po tandaan niyo po ito, ha? Pag tinanong kayo ng iyong anak, Daddy, what is courage? Kayo mo sabihin. Mommy, what is courage? Kayo mo sabihin. Anong pangalawa ng definition ng courage? Lakas niya? Courage what? Who is when you do what is right, even when you are what? Amen? Amen? Kala niyo ba talagang 100% ang tapang ng pagkatok sa mga pintuan malalaki na hindi mo kilala kung sino nakatira at hindi mo alam kung paano ka haharapin nung magbubukas? Ano yung sila? Nainuan niyo ba ako? You see? But I know, yung ginagawa ko ay tama. Nakikita sa akin? Alam ko na ang ginagawa ko ay tama. Gagawin ko ito kahit meron akong takot. Higit ang takot ko sa Diyos kesa sa kanino magbubukas ng pinto na ito. That is courage. Alright? Be courageous. Alright? Tonight, meron bang courage na nakikita ang Diyos sa iyong puso? Kaya mo bang sabihin sa iyong sarili, salamat? Ha? Ako ay matapang para sa Panginoon? Ha? Now listen, Christian, dadali po ito. Number one, ibig ko nasundan niyo po. Number one, isulat niyo po ito. Number one, you cannot be courageous. Tanda nito, okay? You cannot be courageous without doing. Pakilakas ka? You cannot be what? Alright. Yan ang isang bagay na kapansin-pansin dito sa Book of Joshua. Alright? Hindi masasabing courageous ka na wala ka naman nakasuna po ginagawa. Ha? Nobody has ever been courageous who was sitting at home. Nakaupo ka lang sa bahay mo or sa office na ano yun, centralized hell. Pag wala aircon eh. Centralized aircon. Alright? You cannot be Christ without doing. In Genesis 13:17, sundan po ako, hindi po. Alright? Genesis 13 and 17. So, tingnan niyo po, yung mga courageous, na mga dakilang lalaki ng Panginoon. Alright? Paano natuklasan yung courage? 13:17, ready? Basa. Sabi na po Diyos kay Abraham, what? Arise,
Mamre. Nakatay po? Amen? Kailangan si Abraham, ano ba? Umalis ka dyan sa tawda mo. Tumayo ka. Okay, lumakap ka. At angkin mo yung lupa na aking ibibigay ko sa iyo. You can be courageous. We'll do it. In chapter 21 and verse number 18. 21:18. Ready? Pakalabas nga po. Arise. Nakatayo? Bakit kailangan sabihin ng Diyos, Abraham, arise? Bakit? Asa si Abraham? Nasa bahay. Natala mo ba? Nakaupo. Alright? Ibig ng Diyos, magamit siya, mapagpala siya, at gawin siyang isang bansa na pagbumulan ng maraming hari. Pagbilhin ng Panginoon. Alright? But you cannot be courageous without what? Again? Doing. So Abraham, arise. Abraham, arise. Lift up the lad and hold him into the hand. For I will make him what? Nakasyon? A great nation. You cannot be courageous without doing. And nobody ay magiging courageous na who was sitting at home. Alright? Ano yung rin? Yung po lamang mga lingkod, mga tao ng Diyos who are involved sa gawain ng Panginoon ang tunay po mga courageous na tao. Kaya you cannot be courageous without doing. Alright? In the book of Judges chapter 7 and verse number 15. Tingnan niyo po itong si Gideon. Genesis chapter 7 and verse, Judges. Judges 7 and verse 15. Alright, nandiyan po kayo. Ready? And it was so when Gideon heard the telling of the dream and the interpretation thereof, that he worshipped and returned into the host of Israel and said, Arise, for the Lord hath delivered into your hand the host of Midian. Okay? Dito si Gideon ay nagdadalawang isip kung ang Diyos na ba ay talagang sa kanila at sila'y bibigyan ng tagumpay laban sa halos milyon na kalaban, samantalang ilan na sila rin? 300 na kalalakihan. Nagdadalawang isip siya. Alright? Pero ang sabi ba nun? Okay, Gideon, tumindig ka. Tumindig kayo sapagkat ibinigay ng Panginoon sa inyong kamay ang hukbo ng Madianita. You see? Okay, Christian, you cannot be courageous without doing. Kaya lagi natin hamon sa mga member natin sa okay, you need to do something for God. Okay, siguraduhin mo na may ginagawa ka na para sa Panginoon. Hindi ka magiging courageous na tao ng Diyos nang wala ka naman ginagawa. Kaya salamat sa Diyos sa mga courageous nating members. Amen? From Monday hanggang Saturday, may ginagawa na para sa Panginoon. Okay, sino mga courageous? Alright? Hanggang doon sa Angeles, dala natin yung mga taong yan. Okay? Kaya hanggang doon, you can be courageous without doing. No? Alright. Now, isang bagay na kapansin-pansin mo, siyempre, tayo naman ay ang ating prayer ay, lagi mo ni Lord, magtindig ka pa ng kalakihan, kababaihan sa aming church. Na maglilingkod talaga sa iyo, na maging kagamit-gamit mo. Magtindig ka rin ng mga young people, na maging talagang wholehearted, serious sa gawain ng Panginoon. Alright? Isang bagay ang talagang kapansin-pansin, no? Bakit sa panahon ito,
kakaunti ang courageous na believers? Anong dahilan? Sabi nga isang pastor, one of the greatest reason kung bakit kakaunti lang mga courageous believers is because too many are playing when they should be doing. Higit na at karamihan daw ay lovers of pleasure more than lovers of God. Karamihan daw ay ang hanap lagi convenience. Convenience. Yung maginhawa lamang takot mahirapan. Christian, ano yung command ng Panginoon? Kay Joshua sa verse number 9, pakalakas, have not I commanded thee, be what? Be strong and what? Of a good courage. Be courageous. This morning, sana po ito, ikaw ba'y Kristiyano? Na mayroong courage. Secondly, nakapasin-pasin dito po sa chapter 1 ng Book of Judges. Pangalawa, paano natin malalaman na tayo ay courageous na Kristiyano? Una, don't forget, no? Anong kailangan? You need to do something for God upang makita mo, matuklasan mo, meron ka ng courage. Pangalawa, you won't be courageous if you need the approval of the crowd. Nakadinig po yun? Hindi ka magiging magiting at matapang na mananampalataya kung ang lagi mong hangat ay yung approval ng tao sa iyong paligid. Alright? Kaya ibig sabihin, ikaw ba'y Kristiyano na takot ka na mapagtawanan dahil kay Kristo? Alam ba ng mga tao sa iyong paligid, kapag sabi, dito ka nag-church? Paano kung dumating ang time, pinapansin ka na ng tiyahin mo, lola mo, kamag-anak mo, ba't ka na nag-church? Nakikinig ba sa akin? Amen? Kaya mo maglakad sa kalsada, sa gitna ng maraming tao? Nakikinig ka sa akin? Namibitbit kang Bible? Kung tatanungin ka, boy, alright, ma'am, ano yung dala mo? Bible ba yan? Ano sasagot mo? Ano ba nila? You cannot be courageous if you are what? If you need what? The approval of the crowd. Many Christians, they are afraid to be ridiculed. Ang iba naman, afraid to be rejected. Alright? Yung ipinupwera ka na ng barkada mo, bakit? Huwag yung kakalimutan, kapag yung mga barkada mo ang naglalayo sa iyo sa Panginoon, hindi mo sila barkada. Hindi mo sila kaibigan. Ang tunay na kaibigan, nakatutulong upang makalakad ka ng tama sa Panginoon ng Diyos. Pero kung sila dahilan, bakit nawawala ka? Hindi sila tunay na kaibigan. Hindi mo kailangan ng approval nila. Ang kailangan mo ay approval ng Diyos. Magaling sila, pag hila-hila ka. Pag sinahihilahin mo nito, pinagtatawanan ka. Hindi kaibigan yan. Pag ginagawa kang katawa-tawa, kasi nagpag-Bible ka, ano yun? Hindi makatao yun. Ano yun? Democrats. Christian, you won't be courageous if you need the approval of the crowd. Okay? In Galatians chapter 1, verse number 10, hindi po ako, Galatians 1 and verse number 10. Galatians 1:10. Alright, nandiyan na po kayo?
Sabi ni Pablo, for do I now persuade men or God? Or do I seek to please men? For if I yet please men, I should not be the servant of Christ. Sa Tagalog, sapagat ako ba'y nangihikayat ngayon sa mga tao o sa Diyos? O ako ba'y nagsisikap na magbigay lugod sa mga tao? Ha? Kung ako ay magbibigay lugod sa mga tao, hindi ako magiging lingkod ni Kristo. You see? Remember David? Inutusan siya ng kanyang ama na magdala ng keso, gatas, at tinapay sa kanyang mga kapatid na nakaharap sa isang digmaan. At sabi ng tatay niya, ito ibigay mo sa kapitan, ito ibigay mo sa mga pinuno nila. At pagdating doon ni David, narinig niya yung sigaw ni Goliath. Bigyan niyo ako ng lalaki niyo na lalaban sa akin. Kapag ako napatay, magiging alipin kami Pilistine. Pero kapag siya napatay ko, magiging alipin namin kayong lahat. And the Bible says, nakatub lahat ang sundalo ni Saulo. Remember that? And even King Saul ay takot na takot. Ano si David? Bata pa siya. Nung marinig ito ni David, ano sabi ni David? Sino itong uncircumcised na ito na kanyang inaalipusta ang Diyos ng Israel? Who is he? Imagine that. Pero who is Goliath? 9-footer. Tama? 9-footer. At ang kanyang espada, sabi ng Bible, espada, napakalaki. Yung kanyang espada ay parang panghati ng talaki. Amen? Ang sabi ng mga sundalo, si Goliath, kaya na araw na siya naghahamon at walang gusto na. Sabi, ako malalaman sa kanya. Okay, alam kong kaya siyang ibigay ng Diyos sa akin. Itong kamay na ito, kapag may layong kakain ng aking tuba, pinapatay ko siya. Itong din kamay na ito, kapag mayroong bear na kakain sa aking alagang tuba, pinapatay ko siya. Ganun din ang kaya kong gawin sa lalaki niyan. Nang dumating yung kanyang kuya. Sino yung kuya ni David? Ano pangalan? Elijah. Ano ko mga kasunod? Elijah. Ano sabi kay David? Hoy! Ba't narito ka? Alam ko ang iyong kalikutan. Nasa ba? Alam ko kung bakit narito ka. Gusto mo nang manood ng giyera. Kanina mo iniwan mga alagang tuba. Umuwi ka! Kasi kasutin mo yung mga tuba. Tama, di ba? Ano sabi kay David? No, alam mo sabihin ni Elijah? Kanyang inaalipusta si David. Tama ba ako? Amen? Hinahamok na yung kakayahan ni David. Tama ko? Wala siyang paniniwala kay David. Amen? Ano sagot ni David? Ano sagot ni David? Is there not a cause? Wala bang dahilan kung bakit ako narito? Wala bang dahilan? Dahil gagawin ang hao ng dati yan? Kita mo, meron siya ba? Faith in God. Amen? Hindi niya alintana yung paglait, pag-alipusta ng kanyang kapalit sa kanya. Amen? Kahit nung ihanap siya kay Haring Saulo, alright? Nabasa niyo yung pangyayari, hindi ba? Sinabihin siya ni Saulo, bata ka. Wala kang alam. Hindi ka sundalo. Samantalang siya, bata pa lang, sundalo na. Tama? Hinamag niya yung kakayahan ni David. Ano meron si David? Na prinsipyo, is there not a cause? Amen? Maliwanag, hindi hinanap ni David yung approval ng kuya at maging ng hari. Ang mahalaga sa kaiswat, yung approval ng Diyos. Even David, ang alam niyo yung batas, na sino mang tao ang mananalangin sa ibang Diyos, maliban sa Diyos ng aking ng Babylon ay ihahagi sa yungib ng layon. Amen? Pero hindi mahalaga kay Daniel ang approval ng God, ang mahalaga kay Daniel the approval of God. That's courage, Christian. That's courage. Alright?
A courageous person is one who is willing to stand alone and be criticized. Handa ka bang maalipusta? Handa ka bang mapulaan dahil sa iyong pananampalataya? Wala ko lang nung pinuntahan ako sa isang lugar, humingi ng tulong sa akin para makausapin ko yung kanyang kapatid. Pinuntahan ko, gabi. Laki ng bahay, mayaman siya. Makaharap ko yung kapatid, nag-share sa akin yung kapatid ng kanyang birthday, andun yung ate, mayaman sila. Andun yung dalawa, kapatid. Sabi ko muna, matanong lang kita, sir, tiyak ka ba na kung sakaling mamatay ka, tiyak mo bang sa langit ka pupunta? Ate, kailangan mo ba tanong sa akin, pastor ito? Ano yun? Kailangan ba yun? Tanong sa akin? Sabi ko ikaw ang tinatanong ko, hindi ang ate mo. Sagutin mo ako. Tiyak ka bang pag binuwi ang tanong ko ay sa langit ka pupunta? Ano ba yun? Kailangan ba yan? Hindi mo sagot. So nakita ko yung root ng problema niya isa bakit hindi siya ligtas. Kaharap yung ate niya, takasan ako sinabihan. Ako'y lumaki sa Sunday school. At ate sabihin mo sa kanya. Gusto, bata pa yan dumali yan sa juniors camp at doon ay may nagpatanggap. Ganun nga. May nagpatanggap sa'yo, pero tinanggap mo ba na may pananampalataya? Hindi sa'yo yan. Maraming dumalo sa church, pinangahawakan niya sa iglesia sapagkat nung siya dumalo na kami, may nagpatanggap sa kanya. O may nagpatanggap sa'yo, pero totoo bang pagtanggap mo? Don't forget, yung John 1:12 ay hindi natapos doon sa what has ministry received him. What has ministry received to them gave power to become the sons of God. Even to them that what? Believe. Tumanggap ka nga, pero kung wala kang pananampalataya, unsaved ka pa rin. Dahil itatanggap. Sino rin yung tanggap sa alam ng Diyos? Meron ka bang tinuan na sabi, handa mo bang tanggapin si Jesus? Sino rin yung tatanggap? Ay Diyos yun. Tumanggap. Pero meron bang faith? Don't forget, we said, knowledge is not salvation. And conviction is not salvation. Kahit nakakatog pa may pag-iyak-iyak yan, conviction. Pero hindi salvation. Anong salvation? Appropriation. Tinanggap mo na may pananampalataya. Okay? Kung wala sa akin gabi yun na hindi nila ginusto yung bagong tanong. Hindi nila ginusto yung gusto kong mangyari. Kung ano, umalis ako. Alam niyo, umalis ako dito ng kapitado. Sabi ko, sinabi ko yung tama. Ginawa ko yung tama. Kaya hindi ba na ako makabalik ulit dito? So what? Ginawa ko yung pinapagawa mo sa akin. Amen na siya? Hindi ka magiging courageous if you need the approval of man. Anong kailangan? Approval nino? Approval ng Diyos, hindi ng tao. Alright? Tandaan na kayo. Okay? Don't let the world tell you what is important. Are you with me? Don't let the world tell you what is what? What is it? Hindi ang mundo, hindi ang daigdig ang magsasabi sa iyo kung ano importante. Nasabi na ng Diyos kung anong importante. Amen? The Lord and the church. Matthew 6:33. Dito sa kampo, alam ni Mami, maraming ulit na tayo, parang pangat na, hindi ba? Nakaglag na tayo na nag-request ng every first Sunday ba yun? Friday? Ng just sa PNP camp para sa moral recovery program. Okay.
Dumating ako doon, bigyan ako ng manual nila, napakakapal, binasa ko, walang salvation dito. Okay? Moral recovery, pero humanist. Ang ginagawa ko, tuwing nagtuturo ako, no? Kinukuha ko na yung order, pero ang pinapasok talaga, salvation. Talagang the gospel, heaven, hell, and then after that, na-invitation ako ng pagtanggap. May tumatanggap, bandang huli. Ayaw na mong tawagin. Okay, until now, ako suman. Hindi ko naman talaga totoo. Talaga na, pilitan na naman ako. Totoo yun. Pinakita ko, hindi nila ginusto. Sabagat hindi ako sumusunod sa gusto lang ituturo ko sa kanila. Ginagawa ko naman, di ba? Yung mga pulis, pinupunta ko sa mga bahay-bahay. Alam na yun, pinupunta ko. Hindi rin tumatalo. Okay? So what? Ang mahalaga sa atin sa approval ng Diyos, hindi ng tao. Okay? Be courageous, Christian. Be courageous. Okay? Inutusan tayo ng Panginoon. Be strong and have a good courage. Bakit? Because there is a job to do. Amen? Ano yung pangalawa? There is a book to follow. Ano yung pangalawa? There is a God to obey. Siya nag-utos. Be strong and have a good courage. Pero, kung ang hanap mo lagi, i-approval ng tao, hindi ka isang courageous na mananampalataya. Alright? Dahil kung tinatandaan yung pisa na binanggit ko sa inyo, na saan man magdating, ito, ibigay mo yung gospel. Ibigay mo yung gospel. The gospel of salvation. Gusto mo nila ito o hindi nila gustong mapakinggan. Tama ko rin? Amen? Sabi ko sa inyo, it is not our business to make the message acceptable. Amen? Nakikinig ko ba? It is not our business to make the message acceptable, but to make it what? Available. Available. We are not to see that they like it. Alam kong hindi nila gusto yan. But that they what? That they get it. Okay? Hindi mahalaga kung ito'y gusto nila. Ang mahalaga, napakinggan at naintindihan. Okay? Be strong with a good courage. Hindi natin kailangan ng approval ng tao. Be strong with a good courage. Now, do something for God. Amen? And listen, be involved sa gawain ng Panginoon. Alright? Pangatong bagay about courage. Courageous people have never quit. Ang tao na talagang matapang, hindi siya quitter kahit makaranas ng kabiguan. Alright? Courageous people have never what? They have never quit when they face failure. Alright? Hindi sila para sumuko kahit mabigo. Kahit lumuha. At hindi sila para magtangka na babalik na muli sa daig sa mundo kapag nabigo. Amen? Nakakalungkot kapag nakatagpo ng Kristiyano na dumanas na kabigo na pagbabackslide. Tatalikod. Nakulang na lang sabihin na inaapi siya ng Panginoon. Okay? Tumagat, nakalabas na. Courageous people is what? Courageous people have never what? They never quit. When they what? When they face failure. Kahit kahirapan, hindi yan para tumalikod, hindi yan para bumalik pambuli sa kanyang pinagdalinan. In Proverbs chapter 5, verse number 6, ang Christian, no? He believe, no? Na sa lahat ng bagay, ang Diyos ay may layunin. Amen? Amen? At ang Diyos ay what? May kapahintulot sa lahat ng kanyang maranasan sa kanyang buhay. Amen, Christian? Yan ang courageous. Okay? Hindi siya nawala ng tiwala sa kanyang Panginoon. In Proverbs chapter 5, chapter 3, 5 and 6, ano sabi ng Bible? Trust in the Lord with all thine heart.
and lean not in your own understanding. In all thy ways, acknowledge, and He shall direct thy paths. Ano man ang maganap, ang para sa Kanya, ang Romans 8:28, totoo pa rin. Totoo ang Romans 8:28. And all things work together for good. Maganda, di ba? All things work together for what? For good. Sino yun? To them that love God, to them who are what? Called according to His purpose. And then our for the last, na only the moment of need, sa panahon lamang ng pangailangan, doon nakikita ang courage ng isang tao. Okay? Only the moment of need reveals who or what? Sino talaga yung courageous. Amen? Amen? Nung si Goliath, kasama ng libu-libong Philistine, ay maghamon sa Israel. Sino ang lalaban sa akin? Sino na lang tumayo? Pakilakas, sino tumayo? Para lumatan? Si David. Walang isa nang tumulong sa kanya. Maliwanag ba? David stood alone against Goliath. Amen? Sapagat walang ibang handang tumayo laban kay Goliath. Amen? Doon nakita ang courage ni David. Okay? Nung si Daniel ba ihabi sa unit ng ngayon, may kasama ba siya? Wala siyang kasama. Nag-iisa lang siya. Amen? Pero buong tapon ng hinarap, yung ngayon, doon na kanya yung kanyang tapon. Okay? Alright. Walang gustong mag-pray. Siya lang. In Daniel chapter 6, verse number 10, bagamat pinagbawal, pero si Daniel, kahit nag-iisa, luluhod, tumatawag sa Diyos. Amen? Araw-araw. Yes, Christian. Okay? Only the moment of need, sa panahon lamang ng pangangailangan, doon nakikita kung sino yung courageous na Christian. Okay? Now, how about yung tatlong Hebrew na kaibigan ni Daniel? Amen? Nung lahat ng tao lumuluhod doon sa estatong pinatayo ni Haring Nebuchadnezzar at meron siyang batas na sino man na tao ang luluhod, ang hindi luluhod sa itinyo kong estatong ito ay ihahagis sa nagdiliyag noon. Nakita natin yung courage ng tatlo. Amen? Kahit ang bumundol lumuluhod sa ributo, hindi pa rin sila lumuhod. Ano ba yung kailan sinabi? Ang yung Diyos namin pinaglilingkuran, kaya kami sagipin sa burning fiery furnace. Kaya kami. Pero kung hindi man niya kami sagipin, hindi pa rin kami luluhod. That's courage. Amen, Christian? It's courage. Alright? Si Noah, nag-iisa. Amen? Amen? At salamat, tumulong yung kanyang mga anak. Pero handa tumayo siya. Okay? Even Apostle po dumanas na sabi, ako na lamang ang nagkara. Pero hindi siya sumuko. At doon nahayag yung kanyang courage. Alright? Kaya Christian, specifically, ang sabihin, hindi mo malalaman kung ikaw ay courageous, no? Alright? Kung wala, if you are not doing something for God right now. Amen, Christian? Amen? Amen? Kung kaya nga, kung hindi mo malaman, kung ikaw ay Kristiyano, meron courage, ano kailangan? Do something for God. Amen? Tiyakin mo, may ginagawa ka na para sa Panginoon. Okay? Do something for God. Okay? Be sure na meron kang ginagawa. At huwag kang mag-focus sa kung saan lamang na mga bagay-bagay. Okay?
mag-focus ka rin sa iyong Panginoon. Amen, Christian? Amen? Your presence, your support, your contribution, ang mahalaga ay what? Meron kang involvement, meron kang participation. Amen? Amen? Sabagat hindi mo rin malalaman, okay, at hindi mo madadanasan yung spirit-filled life kung wala ka namang ginagawa para sa Panginoon. Okay? Be courageous, Christian. Be strong and have a good courage. Tayo na dito na. Dakilang Diyos, aming naman na makapangyarihan sa lahat. Sa iyo po, Panginoon, ay ipinapaabot ko ang panawag nito.